Hello po ma'am. Ang role ko po dun sa task 1 sa LED dancing light with 12 effects is ako po yung nagko-coding at nag-wiring. Hello po, I'm Jacqueline Estacio and ang naging role ko sa paggawa ng task 1 ay ako yung nag-wiring. Ako po yung taga-double check ng mga materials like LEDs, capacitor, bago namin gamitin yung materials. Ang takeaways ko nun ay natutunan ko siya kung paano siya i-set up sa Tinkercad una. Then, yung codes na na-generate ko sa Tinkercad. And yung mga unexpected effects. Like, hindi naman ako familiar dun. Na doon ko lang nakita na possible palang mangyari yun sa LEDs. Kaya na yun. Using Arduino. Hi, my name is Christian Barrientos. Ang role ko po sa group namin ay cameraman at editor. Ang natutunan ko po sa task 1 sa LED light ay LED dancing light ay kung paano mag-work ang programming, dahil dito napapagana niya yung 12 na iba-ibang effects ng LED lights. Hello ma'am, yung ginawa ko po sa task 1 12 LED dancing light with 10 effects microcontroller. Ginawa ko dun po is pagtapos po namin mag-wiring, tumulong naman po kami sa pagko-coding. Hello everyone, I'm Stephen Brent Serrano. Ang BAT3G group number 1. Yun ang role ko sa task sheet. Ako yung nag-code sa task na yun. Kasama ko si Christian Barrientos. Nag-try muna kami sa Tinkercad bago namin try sa Arduino IDE na app. Then i-run yung code mismo sa na Arduino Uno R3. Yun yung mga basic problem lang na encounter namin. May kulang sa code, letter, gano'n. Then may mali na or hindi pa na-download na software. Yun, the rest okay naman na dahil tinuro ng ST namin and props. Mga iilan lang namang na basic problem lang naman yun. Then natutunan ko dun syempre yung dancing LED lights, may bawat effects kada siya tawag dito, kada ilaw LED hanggang 10 yon. Isa din dapat kabisado mo rin, alam mo, dahil tinatanong ng Prof. NST namin yun. Ayun, yun lang, salamat. Yo, what's up? Ako nga pala si Paolo Eliema at ang role ko sa aming group ay cameraman. Sa aming aktibidad nalaman ko na ang AND logic function ay nangangailangan ng maraming input upang maging aktibo para ma-on ang output. Natutunan ko rin ang tungkol sa self-holding circuit na nagpapanatili sa output kahit na pagkatapos ay inilabas ang input. Mahalaga ang mga ito sa automation dahil tinutulungan nila ang mga makina